Hindi pa man lumulusot sa Kongreso, may kumekestyon na sa panukalang bigyan ng aumento sa sahod ang mga kawani ng gobyerno. Bakit daw kasi itinaon ang pagsusulong nito kung kailan nalalapit na ang eleksyon 2016 at posible umunong magamit ito sa pamumulitika? Balitang hatid ni Lay Alves. Kumpara sa mga empleyado ng mga pribadong kumpanya sa bansa, ang sahod ng mga kawani ng gobyerno hindi raw ganoon kataas. Sa pinuno pa nga lang, malaki na ang pagkakaiba. 120,000 pesos kada buwan para sa Pangulo. Pero sa mga CEO o pinuno ng mga pribadong kumpanya sa Pilipinas, nasa halos 250,000 pesos ang median ng sweldo ayon sa website na payscale.com. Kaya naman sa proposed 2016 national budget, itataas ang sahod ng lahat ng kawani ng gobyerno mula presidente hanggang sa pinakamababang empleyado. The idea came from the executive department kay President. Of course, the technical arm is the DBM. And we conducted a technical study as basis for the recommendation. Lumabas daw sa pag-aaral na yun na napag-iwanan na nga ang sahod ng mga nasa gobyerno, lalo na mga nasa matataas na posisyon. Marami raw tuloy ang ayaw ng magtrabaho sa gobyerno. Kasi nagkakaroon na tayo ng brain drain sa gobyerno, 'di ba? Why? Because, people after being trained in the government, kasi maganda yung training ng government, they are taken by the private sector. Kung ang mga ordinaryong empleyado ng gobyerno ang tatanungin, dapat na raw talagang taasan ang kanilang sahod. Hindi na sapat yung kita sa mahal ng mga presyo ng bilihin ngayon. Yun na lang hindi tumataas sweldo. So about time siguro na dagdagan naman sana ang sweldo ng government employees. Kailangan na pong talagang taasan. Sa tagal na pong walang increase, tumataas ang bilihin, talagang hirap na po ang mga empleyado. Sakaling aprubahan ng Kongreso, sa susunod na administrasyon pa raw ito magiging epektibo. Sa kabila niyan, kwestiyon ng Ibon Foundation sa isang media interview ang timing ng salary increase na maaari raw magamit sa pamumulitika. Pero dati pang itinatanggi ng gobyerno na may kinalaman ng timing ng panukala sa eleksyon. Nausisan na rin ito sa budget hearing sa Kamara nang mapag-usapan ng salary increase para sa mga government employees, kabilang ang public school teachers. Ibig sabihin, ikatlong taon ito na walang salary increase na matatanggap ang mga kawani ng gobyerno. Kapalit niyan, in the 2015 budget, a one-month performance enhancement incentive. 2016, That's correct. election year 2016. Tama po. Incidentally. Lay Alves, GMA News.